live. Okay. So, magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo magsimula, tayo muna panalangin. Dakilang Diyos, muli po kami nagpupurit ni papasalamat sa iyong kaloob na ito na muli aming pagtitipon. Salamat po sa iyo pong paggabay sa amin sa isang linggong nagdaan, Panginoon, at maging ang magdamag na aming pamamahinga, Panginoon. Nagpapasalamat po kami. At sa mga oras na ito, Panginoon, saliksikin mo rin po ang aming mga puso at buhay, Panginoon, at kung meron po kaming nagawang pagkukulang at mga kasalanan kung aming pong nagawa, Panginoon, ito man ay sa magitan ng aming mga sinilita, inisip, at gayon din po sa aming pong ginawa, Panginoon. At po namin walang maililihim sa iyo, Panginoon. Ang lahat ay hayag sa iyong paningin, Panginoon, ang aming buhay. At kaya sa mga oras na ito, ang iyong mabagnama, Panginoon, ang siya po ninyong igawad po sa amin sa mga oras pong ito, at ang iyong pagpapawalang salang kaloob sa amin, Panginoon, ay aming pong maranasan. Marami pong salamat, Panginoon. At hiling namin, Panginoon, ang ipagpapala sa iyo pong mga salita. Panginoon, hiling namin na kayo po ang patuloy na mangusap sa amin sa umaga pong ito. Daling kami nito tungo doon sa mas malalim naming kaalaman at pagkakilala sa aming Panginoong Jesucristo. Ito po, minsan pang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Amen, amen. Okay. Sige, ilang talata lang po aking babasahin dito po sa Romans chapter 11 verse 33. Okay? Papuri sa Diyos, napakasagana ng kayamanan ng Diyos, di matarok ang kanyang kayamanan, karunungan, kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan, gaya na nasusulat, sapagkat sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon at sino ang naging tagapayo niya? Sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos para siya naman ay gantimpalaan? Sapagkat mula sa Kanya, sa pamamagitan niya, at sa Kanya ang lahat ng bagay, at sa Kanya ang karangalan, magpakailan paman. Amen. Okay, ito ay bahagi nung tinatawag na doxology, no? O mga salita ng papuri natin sa Diyos, no? Dito natin sa paraan kung saan ay pinupuri natin ang Diyos dahil sa mga bagay na ginawa niya sa ating pong buhay. No? Salamat sapagkat tayo ng mga mananampalataya ay pinagkalooban niya ng ganitong uri ng kasaganahan, no? Gagamitin ko yung salitang napakasagana. Kaya nga ito ay tumutukoy doon sa sukdulan, no, na kasaganahan ng Diyos sa kanya pinagkaloob sa atin ng mga sumampalataya po sa kanya. Dito sa talatang ito, na pinakita rito na yung ilang mga bahagi na kung saan ipinahayag ni Paul, especially si Paul, siyang sumulat po nito, ang laman nito pong napakasagana na binigay ng Diyos sa atin. Unang-una, napakasagana ng habag ng Diyos sa atin, di ba? Sabi rin sa Romans chapter 12 verse 1, no? Daalang-alang doon sa kasaganahan ng habag ng Diyos sa atin ay iniimok tayo na ialay daw po natin yung ating katawan bilang handog na buhay, banal at nakalulugod sa Diyos. Ngayon, ang question ay bakit napakasagana nitong habag ng Diyos na ito sa atin? Kung titingnan natin, kung babalikan natin itong sulat ni Paul sa mga taga-Roma, mula doon sa verse 1, pinakita roon kung ano ang nagawa ng kasalanan sa buhay ng isang katauhan. Pinakita roon kung ano ang kasalanan at kung ano ang nagawa nito o naidulot ito sa buong sangkatauhan. So, pinakita rin doon sa chapter 2 na ang mga Hudyo, no, na bagamat sila yung mga itinuring ng Diyos na mga the most religious people, no, na sila rin ay mga nagsitanggap ng mga napakaraming mga pribilehiyong spiritual mula po sa Diyos, ay inaring, no, hindi ho matuwid sa harapan po ng Diyos. Kahit na nga po ba, no, na sila ay mga itinuring ng Diyos na kanyang bayan, pero hindi pa rin sila naituring na matuwid kahit na meron ho silang ganung uri ng pagsisikap na makasunod sa kautusan ng Diyos. So, gayon din naman, no, kung sila ay hindi inituring na matuwid ng Diyos, ay gayon din tayo mga hindi mga Hudyo. Tayo na mga tinuring na mga hintil, no, na kung tutusin, hindi tayo bahagi doon po sa mga pangako ng Diyos, no, hindi tayo kabilang doon sa pinagkatipan ng Diyos, di ba? At wala tayo sa kautusan, no? Yung moral law ay hindi yung natin binigay, particularly
sa mga Gentiles, kundi sa particular lang sa mga Jewish. Okay? Kaya yung righteous requirement ng Diyos ay hindi sa magitan ng anumang uri ng pagsisikap ng tao, no? Na kahit na yung mga Hudyo na sa kanilang pagsisikap na makatupad sa buong kautusan, pero hindi no? Bigo pa rin sila. No, ayon din doon kay Santiago na kapag ka ikaw ay sumablay doon sa isang kautusan ng Diyos o yung tinatawag po nating moral law, yung the Ten Commandments, ay ikaw ay sumasablay na sa lahat. Okay? Paano nga po ba tayo? Tayo ng mga walang kautusan ng Diyos. Kaya tiyak na talagang hindi tayo makakaabot doon sa pamantayan hinihingi ng Diyos ukol doon sa pagkamatuwid. Kaya nga, walang sino mang aariing matuwid, no, na mga tao, anumang lahi ng tao, no, sa pamamagitan ng kanyang pagsariling pagsisikap. Kaya nga binanggit din doon na ang tanging requirement ng Diyos o yung magiging pamantayan ng Diyos sa pagiging matuwid ng isang tao ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung sino man ang sa kanya ay mananalig, no, sinabi roon, pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng mga sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So ito yung mga doctrinal no, teachings ng Bible, no. Kaya mahalaga na maunawaan natin ito, yung ukol doon sa napakalaking habag ng Diyos na ito sa atin. Na bagamat tayo sa ganang atin, na tayo mga makasalanan, ay dahil sa ating pananalig sa ating Panginoong Kristo, ay inaari niya tayong ganap, matuwid, at tayo rin na kanyang pinawalang sala sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya nga doon sa Romans chapter 3, pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng mga sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo. At sila ay mga taong itinuring ng Diyos na mga matuwid. Kasi wala matuwid, wala kahit isa, di ba? Kahit sino man, ay mayroong ituturing na matuwid sapagkat ang lahat ng tao ay nangagkasala. At sabi nga ron sa Romans chapter 6 verse 23 na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, no? Kamatayang pisikal, spiritual, at gayon din yung tinatawag po nating eternal death. Okay? Salamat sa Diyos sapagkat dahil sa habag ng Diyos na ito sa atin, no, tayo ay kanyang mga napawalang sala. No, nilimot na ibig sabihin ng pagpapawalang sala ng Diyos, hindi lang tayo pinatawad sa ating mga kasalanan, kundi nilimot na ng Diyos ang ating daw pong mga kasalanan. Kaya nawika ni David doon sa chapter 3, no, na mapalad daw po yung mga taong na yung kanilang mga kasalanan na pinawalang sala ng Diyos at nilimot na ng Diyos. Amen. No? So, yung isang malagang bagay na ginawa ho ng Diyos sa atin sa nakalipas na buhay ho natin, gaano man tayo na tunay na mga nagkasala sa Diyos. Kasi kung bibilangin natin yung mga ginawa nating kasalanan, mapupuno itong lugar na ito sa dami ng ating ginawa kasalanan. Kaya salamat dahil tayo ay nakasumpong ng biyaya ng Diyos na ito, ng kasaganaan, ng habag ng Diyos na ito sa atin, nung makilala natin si Kristo. Okay, purin po ang Panginoon. Kaya napakasagana, no? Isipin natin kung tayo ay namatay sa ating mga kasalanan, nung tayo wala pa sa ating Panginoong Yesus, kanina nga pinag-uusapan natin, tiyak na nandoon tayo sa ba? Nandoon ho tayo sa tiyak na walang hanggang pagdurusa, no? Marahil ay tinatamasa na natin, no? Yung pong lupit, no? Yung pong parusa na yon sa kasalanan ng tao. Okay? Amen po, no? Lagi ko nga naiisip, no, kung ako'y namatay nung sa panahon na tayo wala sa Panginoon, ako ano na kaya ang buhay natin? Amen. Okay. So, yun sa mga bagay na yun yung Diyos sa atin, kahit tayo naging mananampalataya na, doon, kahit si Paul, no, sinasabi niya yung pakikipagtunggali pa rin sa kasalanan, ayon doon sa Romans chapter 6, no, yung pakikipagtunggali pa rin ng isang mananampalataya sa kanyang makasalanang likas, no? Kaya nga, ang sabi rin ni Paul doon sa Romans chapter 7, no, yung mga bagay na iniisip kong mabuti, na gusto kong gawin, hindi niya magawa, kundi yung masamang hindi niya ibig ay siya niyang nagagawa. Di ba? At sino ang tutulong sa kanya sa ganung uri ng kalagayan? Kahabag-habaga ang kanyang tinuring na salita doon, no, sa kanyang kalagayan, sa isang mananampalataya, pero siya pa rin ay nakagagawa ng mga bagay na hindi nakalulugod
sa Diyos. So maunawaan din natin, no? Kasi tulad din natin, no, tayo rin ay bagamat tayo nakasumpong ng pagpapawalang sala ng Diyos sa atin, pero may mga likas, no, yung ating likas na ating pagiging makasalanan ay umiiral pa rin habang tayo'y nabubuhay sa daigdig na ito. Okay? Kaya nga meron tayong ganung uri ng panloob na pakikipagtunggali mula doon sa ating likas ng pagiging makasalanan tungo doon sa ating bagong likas na ibinahagi ng Diyos sa atin, no, ng kanyang kabanalan. Kaya tiyak na magkakaroon tayo ng ganung uri ng pakikipagtunggali. Pero salamat sa Diyos sapagkat ang pag-asa ay naroon para tayo ay manaig at magtagumpay laban sa dikta, no, ng kasalanan sa atin hong mga buhay. No? Kaya nga sinasabi ni Paul doon, sino magliligtas sa akin sa ganitong uri ng habag na kalagayan? Ang Panginoong Yesus. Purihin ng Panginoon. So yan ang isa pa rin na makikita natin sa klaw ng habag ng Diyos sa atin, na bagamat tayo po ay mga nagkakasala pa rin at magkakasala pa rin tayo, no? Yung habag ng Diyos ay naka-extend sa atin, sa ating kasalukuyang kalagayan. Although tayo ay nasa proseso ng pinapaging banal ng Diyos, no? Ngunit darating ang sandali, no, na dadalhin tayo ng ating mga kahinaan tungo sa pagkakasala. Pero gayon pa man, no, meron tayong gayong uri ng kapangyarihan in-impart ng Diyos sa atin para tayo po ay makapanaig, no, sa ating inward struggle na yon. Okay? Kaya nga sinabi ni Paul doon sa sulat niya sa mga taga-Galasya na kayo ay lumakad ayon sa patnubay ng Espiritu nang sa gayon na hindi tayo makagawa ng mga bagay na dinidikta ng ating likas na pagkatao. Kaya nga sabi, habang ito pinapatay ninyo ay lalo natin, no, na nararanasan yung habag ng Diyos na ito sa atin. Dahil kalakip ng habag ng Diyos na iyon ay yung kapangyarihan ni Kristo sa magitan din ng Espiritu Santo na siyang sumasa atin, na siyang gumagawa, no, sa magitan natin upang ating mapagtagumpayan ang ating likas, no, na pagkatao. Amen, no? Kaya nga sinasabi ni Paul doon na nagbubunga ang ating espiritu na ito ng pag-ibig, kahinuhunan, no? Pag-ibig, kabaitan, no, kabutihan, kapayapaan. So, yun yung mga bagay na ibinudulot sa atin kapag tayo po ay lumalakad sa patnubay ng Espiritu Santo sa buhay mo natin. Okay? Para kung tayo'y dinidiktahan ng ating mga laman, sabi, hindi makakaila din yung mga gawa ng laman. Ano ho yun? Yung mga pangangalunya, pakikiapit, pagkagalit, pagkapuot, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ano po? Yan, yun yung mga bagay na kung saan ay nagbababala rin, no, na kapag tayo kahit ang mga isang Kristiyano ay nagsipagpatuloy sa mga ganitong uri ng gawain, darating ang sandali na talagang siya ay tatalikod sa kanyang pananampalataya at susundin niya ang kanyang likas, no, kapag siya ay naalipin muli ng mga bagay na yon sa kanyang buhay. No, kaya nga ang Biblia ay may babala rin sa Hebrews, di po ba? Na ingatan ninyo na wag sumama ang sino man sa inyo at magpatuloy sa pagkakasala at hanggang sa kanyang talikuran ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Possible ba yun? Possible. Kaya nga may mga bumabalik sa dating buhay . Di ba? Kaya marami tayong mga Kristiyano na dati mga kasama, pero dahil hindi nila napagtagumpayan, sila'y nadaig, no, ng ganong kanilang uri ng pamumuhay, ng dati nilang pamumuhay, mas malamang na talagang hindi sila magtatagal. Ganon din naman tayo, hindi rin tayo magtatagal, kundi rin lang talaga sa habag at biyaya ho ng Diyos. Ano po? Kasi talaga napakahirap . Diba? Talagang aamin tayo, no? Kahit tayo sa personal na nating buhay, talagang napakahirap, no? Na kung sino ba ang talagang ating susundin. Kaya nga sinasabi ni Jesus, no, na kung nais niyo sumunod sa akin, limutin mo ang mga bagay uko sa iyong sarili. Diba? Pasanin ang iyong krus at sumunod ka sa akin. So, ayun ang challenge, no, ng atin hong pagsunod, no, sa kalooban ng Diyos. Amen. So, napakasagana. Kaya sinasabi ni Paul dito na kung saan yung kahit ang kanyang mga kababayan ay hindi ho in-spare ng Diyos dahil sa kanilang di pagkilala sa ating Panginoong Kristo.
no, na kahit nga sila ang kanyang mga kababayan ay nagsisikap na magbigay kaluguran sa Diyos, ngunit mali ang kanilang batayan ng kanila pong mga pagsisikap, no, ng pagpapawalang sala ng Diyos. Sabi, hindi nila nakikipagkilala ang pagpapawalang sala ng Diyos at nagsisikap silang magtayo ng sarili nilang pamamaraan sa halip na sundin yung pamamaraan ng Diyos. Okay? Kaya si Kristo ang hangganan ng kautusan, kaya ang sino masasampalataya sa Kanya ay tunay na mga ngaligtas at makakasumpong ng pagpapawalang sala ng Diyos. Romans chapter 10, binanggit po roon. Ngunit ang habag ng Diyos ay nasa kanyang bayan pa rin sapagkat siya po ay isang covenant God, no? Sabi doon sa Romans chapter 11 na yun, na kung saan ang mga Israelita, okay, ay meron pa rin pagkakataon para makapagbalik loob sa Diyos. Kahit ang kasalukuyang Israel, alam natin na sila ay nasa pagtanggi pa rin at pagtatakwi sa ating Panginoong Hesus. Okay? Pero gayon pa man, no, dahil sa ang Diyos ay Diyos ng tipan para sa kanyang bayan, meron siyang partikular na pangako. Particularly sa kanyang bayan. Di ba doon sa katawan ni Kristo, yung tinatawag natin tayo na naging bahagi ng katawan ni Kristo, the church, no? The body of Christ. Pero meron siyang ganung uri ng pakikitungo at pangako at tipan, particularly sa kanyang bayang Israel. Kaya ang sentro ng events, no, mula doon sa nakalipas, sa kasalukuyan, at sa darating, ay masisentro dito sa kanyang bayang Israel. Okay? Kaya lagi tayong magmasid, no? Magmatsyag, makabelita sa mga nangyayari sa bayan ng Diyos, ang kanyang minamahal na bayang Israel. Okay? Amen. Kaya nga gano'n, ang habag ng Diyos, kahit sa pagtakwil ng bayan ng Diyos, yung extension ng habag na ito ay dumako dito po sa mga hindi mga Hudyo. Diba? Yung plano, yung panukala ng Diyos na pag-isahin kay Kristo ang mga Hudyo at mga hindi mga Hudyo sa isang katawan, no, na tinatawag po nating Iglesia ng Diyos, the body of Christ, yung church. So, yun yung sinasabi ni Paul, yung ukol doon sa lihim na panukala na yun, na ipinagkaloob sa atin, no, na maunawaan natin ang mga lihim na panukala na ito ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo. Okay, na ngayon, very, hayag na sa atin, no, na hindi na ito lihim, kundi ito ay tuturing na ho nating hayag, no, or revealed na, no, revelation na, hindi na ho secret para sa atin. Okay? At kahit yung sinasabi ni Kristo, no, na para maunawaan natin the secret of the kingdom, no, ay kailangan ng pagpasok sa kingdom of heaven o ng kingdom of God ay yung pagkilala ng tao sa ating Panginoong Jesucristo. Yung kasi ang susi para makapasok ka doon sa kaharian ng Diyos, eh. Okay? Ating paghahari ng Diyos sa ating buhay, no, ay magsisimula sa sandaling si Jesus ay atin hong tinanggap na ating Panginoon ng ating hong buhay. The Lordship of Christ. Okay? Kaya nga ganun na lamang, no, ang panas ng papuri ni Paul dito sa binasa ho natin, no, na talagang napakasagana ng habag ng Diyos sa lahat ng tao. Sapagkat si Jesus ay namatay para sa lahat ng lahi ho ng tao. Namatay siya para sa lahat. Upang kung sino man, kita niyo po yun, regardless na kung ano ang lahi mo, kasarian mo, o kahit anong maaring ikaw na maituring mo ang sarili na pinakamasamang tao, no, ay kaya pa rin tayo, no. Sabi ron ay itong habag ng Diyos na ito ay kayang nating maranasan ng tao, ng lahat ng tao. Kung, no, yun no ay kung sino man ang sasampalataya ay hindi na mapahama kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. So, ang condition pa rin ay nasa tao pa rin yan. Kaya ang tao pa rin ang siyang pipili at magdidesisyon sa kanyang buhay. Diba? Kahit sa pagtahak sa daan na ating pong pupuntahan, tatahakin, ay maano tayo, no? Ang kalayaang pumili pa rin ng daan na ating tatahakin ay nasa sa tao pa rin yan. Di po ba? Kaya nga sinabi ni Jesus na pagsikapan ninyo na kayo pumasok doon sa makipot na pintuan. Kahit ay mananampalataya, ano po, di ba? Yung makipot na pintuan na yun ay talagang mahihirapan tayo. No, alam ni Jesus yun, eh. Dahil sa labis na karupukan at kahinaan ng tao.
Di ba? Kaya nga sinabi niya, pagsikapan ninyo na kayo dumaan doon sa makipot na pintuan, kukunti lang ang pumapasok doon, tumatahak doon. Ngunit ang dulo naman noon ay buhay. Amen po. Yan. So, kaya nga inihimok tayo na magpatuloy tayo sa gitna ng ating mga pakikibaka, sa gitna ng ating mga challenges, struggles sa buhay, magpatuloy tayo ayon sa biyaya ng Diyos sa atin. No? Tinatanggap natin ang kahabagan na yun ng Diyos. Purihin po ang Panginoon, no? Kaya nga, malawak ang daan patungo sa kapahamakan at ito ang dinaraanan ng marami sapagkat yun ang nais ng tao. Yung maging malaya sa anumang gusto niyang gawin, tahakin na landas. Pero yun ang dulo naman nun, ang panganib po noon, sabi ni Jesus, ay kamatayan. So, dito tayo. Amin po ba? Dito tayo sa makipot. Huwag tayo doon sa malawak. No, huwag tayong... At yun ang dinaraan ng marami ng mga taong mga nasa sanlibutan. No, tayo ngayon, no, nang tinanggap natin sa Jesus, ay naging bahagi tayo ng kaharian ng Diyos na ito. Na yung pagpasok natin sa makipot na daan na yun, nagsisimula sa pagtanggap natin sa ating Panginoong Jesus. Ngayon, ang ipagpatuloy na lang natin ay yung doon tayo tumahak. Huwag tayong lumipat doon sa malawak na daan na yun. No, sapagkat, oo nga, no, may pleasure. Pero ano lang yan, no, panandalian lang yan. Huwag natin ipagpalit yung mga panandalian sa pangwalang hanggan. Yan. Huwag natin ipagpalit yung mga pansamantala doon sa magtatagal, no? Sa eternal. Amen po? Yan. Kaya, salamat. Yan ang napakasagana ng pagpapawalang sala ng Diyos sa atin. Ano? Okay. Basahin ko po ito isang kwento, no? Patungkol dito sa isang babae. Sabi dito, yan ang naranasan ni Belma Barfield, no? Isang babae ni tsurang napakabait na lola na nahatulang mamatay dahil sa pagpatay sa 4 na tao. Kabilang ang kanyang sariling ina, no? Pinatay niya yung nanay niya dahil sa kanyang pagkasugapa sa droga. Ngunit sa bilangguan ay nakilala niya si Jesus. At yun ang bumagos sa kanyang buhay. At nang siya ay nasa harap na ng kamatayan, siya ay nagpamalas ng ganap na katiwasayan. At isang katiyakang makikita niya ng mukhaan ang kanyang tagapagligtas. Naranasan niya ang masaganang pagpapatawad ng Diyos, kaya ang kamatayan ay hindi nagpula ng anumang pangamba sa kanyang puso. Ito ang patotoo ng warden. Nang gabing siya ikikitlan ng buhay, siya ang pinakamasayang taong aking nakilala. Yan ho yung no? Na isang bagay na kailanman ay hindi mararanasan ng iba, di ba sa personal mong mararanasan. Amen? Di ba? Kaya nga malibang no? Maranasan mo yung kapanganakan muli, hindi ka paghaharian ng Diyos. Sapagkat kung saan naghahari ang Diyos, maghahari din doon ang kapayapaan. Maghahari din doon ang kapanatagan. Maghahari din doon ang kasiguruhan. Na kung saan naghahari ang Diyos. Amen? Okay? So, pangalawa, makita natin ito, napakasagana raw ng kayamanan ng Diyos. Hindi puro tanting kayang bilangin, arukin ang kayamanan ng Diyos. Gano'n nga po ba kasagana ito? No, so, tayo rin, no, sa ganang spiritual, meron tayong tinatawag na mga spiritual riches na atin hong mga tinanggap nung tayo ay sumampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya sabi nga ni Paul doon sa sulat niya doon sa Epeso, Kabanatang 1, Talatang 3, lagi tayong magpasalamat sa Diyos sa ating Panginoon sa Kristo, no, dahil tayo pinagkalooban niya ng lahat ng pagpapalang espiritual. Okay? Bukod doon sa kaloob ng kaligtasan, no, kalakip itong kaligtasan ito ay yung kayamanang espiritual na ipinagkaloob ni Kristo sa atin ng mga sumampalataya. Ano-ano po yun? Yung mga nabilang puroon, tayo tinuring ng Diyos na kanyang mga anak. Hindi man tayo anak ng Diyos eh. Ano po ba dati sa kalagayan nating spiritual? Tayo daw po ay tinubos ng kanyang dugo. At alalahanin natin, hindi yung mga mahalagang hiyas tulad ng ginto, pilak, at mamahaling hiyas ang pinagtubos sa atin, kundi yung dugo ni Kristo. We are redeemed by His precious blood. Okay? Tingnan niyo po yun. Ito yung mga tinatawag na mga spiritual na kayamanan ho natin. Tayo din daw po ay binigyan ng kabatiran upang maunawaan natin ang mga lihim na panukala ng Diyos. Di ba?
Kaya ang sinabi ko sa inyo kanina, ito ay hindi na lihim, kundi ito ay isang revelation na ng Diyos sa atin. Hindi na ito sikreto, kundi inihayag ito sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga lihim na mga panukala ng Diyos na isa sa katuparan niya sa pamamagitan ni Kristo. Okay, ano pa roon? Ay tayo po ay binigyan niya, no, ng Espiritu Santo bilang tatak na tayo po ay mga pag-aari ng Diyos. Ang tatak, yung selyo, ay nangangahulugan ho yun ng pag-aari. Tayo po ay mga pag-aari ng Diyos. Amin po ba? Isa yan sa mga spiritual na kayamanan na ipinagkaloob ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo. At yung sabi roon, ito'y garantiya na tayo mayroong tatamasahin pa pagdating daw po ng takdang panahon. O isipin po natin yon, ito'y pagsisilbing parang garantiya na tayo po ay tiyak na mayroong pang tatanggapin na mga pagpapalang kayamanan sa pagdating ng takdang panahon. Purihin po ang Panginoon. Isipin po natin, no, yung mga spiritual riches na ito natin kay Kristo. No? Bagamat tayo sa buhay natin sa daigdig, wala naman tayong kayamanan na may pagmamalaki natin. Ano? Na may sasabi po natin ay na natamasa natin itong kayamanan ng mga material dito sa lupa. Pero sa ganang kayanting kay Kristo, ay tumanggap tayo ng ganitong uri ng kayamanan. Kayamanang hindi nasisira. Ano po ba? Hindi napapasok ng mga magnanakaw, walang magnanakaw, ano po. Kaya nga sinasabi niya, mag-impok tayo rin, no, ng kayamanan doon sa langit. No? Kaya mahalaga, no, na liniin natin itong mga mahalagang kayamanan na ito na tinanggap natin kay Kristo at tatanggapin pa kung tayo magsisikap na gawin, no, yung mga bagay na inuutos niya sa atin. Okay? Ano pa? Napakasagana ng pagpapahinuhod ng Diyos sa atin. Sabi ng sulat ni Pedro ay bagamat maaari nang gawin ng Diyos yung kanyang pagpaparusa, no? Lalo na doon sa panahon ng kanya pong pagbabalik, ay pinipigil nito, no? Dahil nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay makapagsisi at makapagbalik loob sa Diyos. Titisin natin, nakikita natin yung laganap na kasamaan sa daigdig. Ano ho? At yung mga nangyayaring kaganapan sa daigdig. Di ba? Yung latest nga, no? Nung siguro, hindi naman tayo uli sa balita, yung nangyari puro sa California, no? Na maaari talagang, yun ay dulot ng pamumusong nung nangyaring Hollywood, ano no? Yung, ano ba yun? Yung awarding, no? Doon sa mga celebrities, di po ba? At alam niyo po ba, doon sa California na yon, doon sa kalibutan ng mga lugar na yon na kung saan ay marami pong talagang natupok na mga bahay, no, ng mga sikat na mga artista, no? At mga singer, mga celebrities, no? Tulad nila Beyonce, no? Yan. Sino pa? Dami ho eh. Hindi na mabilang sa dami mga nasira, no, ng wala, no, kung gaano man ang halaga ng mga kanilang mga tahanan na yon, ang lalaki. Di ba? At ang mga presyo ay ang lalaki rin. Amen, di ba? Pero gayon pa man ay dahil nga po ron, marahil maiisip na talaga natin na walang pwedeng sumubok sa Diyos eh, no? Kasi nabanggit doon na nung yung host na the God, the creator of the universe, no mention. Zero. Isipin niyo po, zero mention. O isipin niyo yun, sasabihin niya yun. Oh, amen. So, ilang araw lamang, no, nung nangyari po yung mga bagay na yun. Di ba? At karamihan doon sa mga celebrities na yun, talagang hindi naman talaga sila kumikilala kay Kristo, lalo na sa Diyos. Di ba? Kung interviewin nyo sila, no, kabilang sila ng isang grupo na kung saan talagang sila hindi naniniwala sa Diyos at namumusong sila sa Diyos. Okay? Amen po? Yan. So pinapakita lamang na yung kayamanan dito sa daigdig na ito ay pansamantala, temporal, no? Lahat ay masisira, ngunit ang kayamanang inipon natin sa Diyos, sa kaharian ng Diyos, yun ay pangwalang hanggan.
So, doon yung ating sikapin. No? Itong mga bagay na ito ay isang pagsisikap din ho natin. Ano po, yung ating mga pagtitipon na ito, isang pagpapahalaga natin sa mga bagay, ulong-ulungan sa Diyos, sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako. Di ba? Sabi, hindi pa niya tinutupad yung kanyang mga pangako na yon dahil doon sa masaganang pagpapahinuhod ng Diyos sa tao. Binibigyan pa rin niya ng pagkakataon. Ang lahat ay makapagsisi at makapagbalik loob sa Diyos. So, wala nang dahilan para ano pa tayo, no? Mag-atubili pa tayo na gawin yung mga bagay na itinagagawa ho ng Diyos sa atin. Di ba? Amen. So, napakasagana ng habag ng Diyos. Amen. Napakasagana ng pagpapatawad ng Diyos. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di ba? At pa, napakasagana ng ng pagpapahinuhod ng Diyos sa atin. Okay? Salamat sa Diyos nawa ay nagbigay din ipas ng ating kalmalayan patungkol sa kasaganahan. No? Sapagkat yun naman ang ibinangako niya sa atin. Naparito siya upang bigyan tayo ng isang ganap at masaganang buhay. Kahit tayo nandito pa. Amin po ba? Sa gayon ay meron tayong spiritual na dividendo. No? Tiyak na kayamanan na kapag kayo ng higit natin pinahalagahan kaysa sa mga makalupang mga bagay. Okay? Kaya sabi nga ni Paul, ang aming mga paningin ay nakapako doon sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi doon sa nakikita. Sapagkat pansamantala lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na hindi nakikita. Okay? Manapay mabubuhay pa tayo ng higit ng kahabag ng Diyos sa atin, ng kapayapaan, ng paghahari ng Diyos, na kung saan naghahari ang Diyos, maghahari din noon ng kapayapaan, kasapatan. Amin po ba? Kahit sa gitna ng ating kawalan, dito sa daigdig na ito, ay kaya natin maranasan dahil doon sa masaganang habag ng Diyos na iyon sa atin. Ng kasapatan, kapayapaan, amin po ba, kagalakan, no? At kasiguruhan. Purihin po ang Panginoon. Amen. Sige po, tayo po'y dumako muna sa panalangin. Ama, nagpapasalamat po kami sa iyong magandang paalala nito sa amin na kami dahil kay Kristo, kami po'y tumanggap ng napakasaganang kayamanan o Diyos mula po sa iyo. At ng kasaganahan o Diyos na iyong ipinagkaloob sa bawat nanalig sa aming Panginoong Jesus. Aming Ama, nagagala kami sapagkat tunay nga na meron ka pang nakalaan para sa amin, Panginoon, sa mga darating pa pong panahon, o Diyos. At bilang garantiya na iyong pong ipinangako ang Espiritu Santo na iyong ipinagkaloob sa amin upang aming makatuwang, makatulong, Panginoon, at maranasan namin ang kapangyarihan nito sa aming pong mga buhay, Panginoon. At ang garantiya na meron kaming tatanggapin pa pagdating na yung pong itinakdang panahon sa oras at sandali na kami po ay humarap sa iyo, Panginoon. Ay aming tatanggapin ang iyo pong inilaan na nilayon po ninyo nung pa man kami nabubuhay pa sa daigdig na ito, Panginoon. Kaya Lord, dalangin po namin na ang aming kaisipan ay punuin po ninyo, Panginoon, na makalangit na mga bagay, Panginoon. Punuin niyo po ang aming mga puso ng kayamanang espiritual, o Diyos, at aming mga damdamin ay huwag na bang mabaling, Panginoon, lamang dito sa mga pansamantala, kundi higit doon sa pangwalang hanggan, Panginoon. Ikaw, kaibigan, sa oras na ito, nais mo bang tanggapin si Jesus upang ikaw ay makaranas ng kanyang pagliligtas? Yan ang dahilan kung bakit siya namatay sa krus, upang tayo po na sasampalataya sa kanya ay pinagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan, at tiyak na tayo po ay makakaranas nito pong napakasaganang pagpapala ng Diyos na ito. Kung yan ang nais mo, ay bakit hindi ka manalangin sa iyong kinalalagyan at sabihin mo at sundan mo ang panalangin ito na manggaling nawa sa iyong puso. Sabihin mo, Panginoong Hesus, lumalapit po ako sa iyo. Kinikilala ko po na ako po isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala. Panginoong Hesus, sumasampalataya ako na ikaw ay namatay upang ang aking mga kasalanan ay mapawalang sala, mabayaran, Panginoon. Sumasampalataya rin ako na ikaw ay nabuhay na maguli mula sa mga patay upang ako'y magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Aking kang tinatanggap sa aking puso, Panginoon, bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. At simula ngayon, Panginoon, na aking pong inaalay, inihahandog ang buhay na ito, tangi lamang po sa iyo, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.
Hallelujah. Okay? Okay, thank you. Salamat po. Salamat po. O, to, ikot na natin. Thank you, Lord. Okay. Yan, tingin. O, yun. Yun. O, dito naman. Yan. Okay. Salamat sa Diyos. O, yung Celebrity, ah. yung dalawa, yun dun. Tingin. Yan. Okay.